feeling procedure. You just feel a bit of pressure but not much pain. There are no regrets. Para sa amin, happy na kami sa 5 at ito yung kailangan namin gawin para sa aming pamilya. Hopefully, tama din yung mga choices namin. Ang vasectomy, isa lang sa napakaraming paraan ng family planning. Pero hindi ito ang madalas gawin ng mga mag-asawa dito sa Pilipinas. Kadalasan, ang mga babae ang nagpapatali o yung tinatawag na tubal ligation. Sa proseso ang palok ng tubes ng babae o yung mga tubo na nagdadala ng egg cells mula sa ovaryo patungo sa matris, pinuputol o hiniharang para hindi matagpo ang itlog at sinulyan. Sina Emma at Maricel, ang anak, dahil ito na raw ang gusto nilang bilang ng kanilang mga anak. Naisip ni Maricel na magpalaygit na. Yung kakailanganin na medyo mabigat. So, kailangan ko nang magpa-confine. May trabaho po ako. So, medyo naging nag-isip ko na hanggang naisip ni Emma na sinabi sa kanila ng doktor. Baka may gusto nyo consider, sir, na pwede kayo for vasectomy. Kasi si misis mo kailangan niya mag-bed rest for a month, di siya nagtatrabaho. Yung procedure ng negation is mas medyo maproseso kaysa sa vasectomy. Kayo po i-impose sa kanya na magpa-vasectomy kasi pinutulog ko siya. Nung araw na nag-operasyon ni Maricel, yan ang iba ang init ng hangin. Naka-wheelchair na palabas. Ay, grabe din. Nag-desisyon si Emma na ang magpa-opera. Napakadali lang na proseso. 15 days talaga at wala kong naramdaman yung alaki siya. Paano lalo na mag-asawa din na namin kailangan ng contraceptives. Yung maliit na bagay nila na pakailangan ng mga na Gusto ko magpasalamat sa kanya kasi doon sa kasi nasabi rin naman niya sa akin, responsibilidad naman din yun. Padre de Pablo, sigurado na matutugunan namin ang kailangan. Ang hindi pagplano sa pamilya, kadalasan nagiging problema, lalo na sa mga mag-asawang kapos sa buhay. Patay daw na naranasan ni Joe na galing sa malaking pamilya, 8 kasi sila sa umaga na sa school ako, pagdating ng gabi, ay sa gabi ako. asawa, kailangan ng 2 anak. Nagdesisyon na sila. Kayo mo nagtipil sa puso. Palagi ako nahihilo. Parang feeling ko palagi binis ako sa Kaya si Joe, lumapit siya sa isang grupo na nang libre yung vasectomy. Nagagawa ka ng mobile clinic, grupo siya ko. Ibinibigay sa lahat po ang message ng Facebook page. Kinakailangan lang na wala siyang previous exploital operation. Ang certificate day after the procedure, kung parang bilis parang nasita, ang yung vascular cerebral, microscopically, but the result
Kasi hindi natural sa pananaw ng simbahan. Talagang importante ang pagpaplano ng pamilya upang magkaroon sila ng sapat na oras sa isa't isa, mga anak nila, nagiging pag-aaral sila ng mabuti. Ay, consider nila yung vasectomy. Wala mga... It is happier kung napaprovide mo yung needs ng family na binuo mo. Sa patuloy na pagluto ng populasyon ng Pilipinas, mas magiging mahalaga ang bukas at matalinong usapan tungkol sa family planning sa natural ng paraan o sa hindi. Dahil ang sakripisyo sa loob ng tahanan hindi lang responsibilidad ng mga babae. Ito'y dapat pagpasyahan ng mag-asawa na magkasama, magkapantay at may malasakit sa isa't isa at sa bawat ama na marunong umunawa, magparaya at tumulong para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Naroon ang tunay na katiyakan. Akalain niyo po, may lalaking nangahas na pumasok. At niyo, ayos na doon. Tinagap siya. Ang makaligtas. Sa pulong
Tinawagan ko yung kasama ko, ang option is barilin niya. Yung Yan. Beer.
Langgod. Nato ko sa mangrove. During my survey time, so nag-vision at the site level, the incident location needs further site evaluation. Sa pangyayari ito, meron bang dapat malago? Napatunayan nila na meron pagkukulang sa kanilang management, walang warning signs, walang lumabang kahit they fail to conduct security measures, and posible sila mag-siguro. Your friends naman yung facility na check yan ng DNR. Yung nangyari naman is very isolated case. Ayun, wala tayong magawa naman. Create naman tayo ng problema dyan. Kasalanan kung then hindi ka rin sa mag-penalize yung mga tao sa i-assist ko talaga yung mental condition sa kanila. Ano po yun, dapat natin gawin. Temporary posture yun, nag-suggest kami na lagyan ako na siya ng roof para hindi event meron pa papasok doon. Ito ba hindi talaga siyang pa-jump since 2018. Dito na rin sa tourism site namin para nalagyan sa COVID facility namin ngayon. Safety danger sa pinakita sa community. Hindi ko mo para maiwasan yung ikot ng crocodile.
Patay ka, susumbong na kita. Maraming ipinaradang relic. Hello, Sir Jeff. The six apostles Ay, si Daniel lang may hawak nito. Bukas di ko na ibibigay. Ay, sige. Kasi hindi niya binigay agad ng before 9 eh, no? frame na ito. Oo, ay bukas wala na ito cellphone. Relics ni Jesus. Okay, sige. Okay. O, sige boss, gagawin ko na, papanoorin ko na rin. Sige, okay. Yari ka ngayon. Wala ka ngayon cellphone bukas. Bakit kasi hindi mo agad binigay? Wala ka na ngayon cellphone. I truly regret the way I treated you and your family, Mr. Holmes. I could sense the sincerity in David's words, but his parents' awkward demeanor spoke volumes. They still couldn't let go of their pride. It felt like they were only here because David had insisted. It's too late, I replied calmly. Everything had ended on the day of the wedding. Without showing the slightest emotion, I continued. When we first met, didn't my name ring a bell? I'm not sure what you mean. I used to be your company's largest shareholder. I owned more than 2/3 of the stock. Hearing those words, David and his parents were left speechless. A shareholder holding over 2/3 of the company's stock can single-handedly make decisions on crucial matters. They hold the reins of power. The truth is, I had planned to tell Sophie after the wedding. I had spent years studying and investing so that she'd never be left with nothing if anything happened to me. I started with the life insurance Melissa had left behind. It wasn't just money, it was her love and hopes as well, and I wanted Sophie to have all of it. In time, I built up enough wealth to ensure we could live without worry. And with that fortune, I became the largest shareholder in David's family company, intending to gift it to Sophie after marriage. But after the wedding was called off, I sold the shares to a trusted associate who had been waiting for the chance. Since I never attended shareholder meetings, they had never seen my face. For them, I was just a name on paper. After I sold the shares, the company's condition deteriorated rapidly. They must have made many enemies. Eventually, the shareholders voted to dissolve the company. A year has passed since then. The events of that wedding changed everything. David and his parents now live in ruin. They were blamed by relatives, smeared by scandals, and one business partner after another fell into bankruptcy. Their reputation was in tatters, and their lives spiraled downward. Meanwhile, my daughter Sophie chose a different path entirely. She rose from the hardship and became a beacon of hope for many. Daddy, the NPO is officially approved. Just the other day, she came to me glowing with excitement. Congratulations, Sophie. You've really worked hard. I pulled her into a hug. Using the money I had invested, Sophie started a nonprofit to support children without parents. She poured her heart into it. It's because of you, Daddy. You believe her eyes sparkled with tears of gratitude. During their work, she met Kyle, a single father, and eventually married. They built a loving, happy home together.